Minsan naisip ko, paano ba naman may mga taong ganito pa rin sa internet? At paano hindi pa rin namumulat ang mga tao na yung ibang mga tanga na to ay may karapatang bumoto? Ibig kong sabihin, guys, gaya ng sabi ni Nate Friedman, ipinakikilala ang bagong Partido Demokratiko. Sino ang sinusuportahan mo, si Hong o si Tiffany? Sinusuportahan ko si Francesca Hong. At bakit naman? Gusto niyang policy ng ICE at tulad ng lahat ng kanyang marami kasing iba't ibang mga pulisya. Ang dami talagang iba't ibang pulisya. Sige, ituloy mo lang. Sabihin mo lang sa amin ang tungkol doon. Mahal, matalino, na siyang talagang nakakaalam ng unang pangalan ni Francesca. Magaling, magaling ka. Ikaw na matalinong tao sa lahat ng bagay. Oo, kasi ako, itinuturing kong sarili ko na isang kaliwista. At hindi nga. Sa tingin ko, kailangan nila ng mga lalaki. Isa siyang leftist. Ibig kong sabihin, hindi ako makapaniwala. Ano? Hindi nga. Hindi posible. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa kung paano natin tinitingnan ang ating politika dito sa Wisconsin at sa buong estado. Sa tingin ko, dadalhin niya tayo sa tamang direksyon. Tiyak. At pakiramdam ko ay nakakakita tayo ng alun ng sosyalismo sa buong bansa. Taga New York ako at ibinoto namin si Ma'am Dani. Kaya gusto talaga naming marinig mula sa tinatawag naming bagong mukha ng demokratikong partido. Ano po ang magiging mensahe ninyo sa mga demokratang nag-aalala ng kanilang partido ay papunta na sa sosyalismo? Huwag kayong mag-alala na pupunta tayo sa komunismo dahil nasa Estados Unidos tayo. Hindi talaga mangyayari yon. By the way, may nabasa lang ako sa X. Hindi ko na matandaan eksaktong ano yon. Pero sabi nila, pwede ba nating itigil na tawagin itong DSA na parang Democratic Party? Pwede ba nating itigil na tawagin itong komunista? Kasi yun naman talaga sila. Sila mismo ang nagsasabing komunista sila na gustong mangagaw ng kapangyarihan. At tingnan mo, Francesca, 97%. Basically, parang papunta na tayo sa pasismo ngayon. Kaya anong mas masama? Sosyalismo o pasismo? At lagi naming tinatanong ang magkabilang panig. Kaya ang mga Republikano, nag-aalala sila kapag naririnig nilang aalisin ang ICE. Hindi nila alam kung ano ang ipapalit dito. Ano sa tingin mo ang dapat ipalit kapag nawala na ang ICE? Wala. Sa totoo lang, sa tingin ko, walang tao na illegal. Parang dapat meron tayong mas magagandang pulisya at gawing bukas para sa kahit sino na kailangang pumasok sa bansa. walang tao na iligal. Walang tao na dapat maging iligal. Dapat nating payagan ang mga tao na makapasok sa bansa. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag pinapayagan mong pumasok ang mga tao sa bansa? Ibig ko sabihin, ang weird lang ng pagkakataon. Ipapakita ko sa'yo itong sobrang interesting na post na nakita ko lang. Tingnan mo lang ito. Maraming tao sa kanan ang mahilig sisihin ang pagyusbong ng DSA sa mga puting sosyalista. Ang totoo, mas malala pa. Ang mga botanteng ipinanganak sa ibang bansa sa New York City ay bumuto kay Zora Mamdani ng 62%. At sa Michigan, alam mo, Dearborn na maraming Somali din. Si Abdul El Sayed, 94% ng mga botante ay Arabo. Sumagot si Elon Musk dito at sinabing, wow. Okay, literal na wow. Hindi basta-basta lang na sinasabi nila, buksan na lang ang mga hangganan, papasukin sila. Bakit mo sa tingin, pinipilit nila ang mga pulisiyang bukas ang hangganan na talagang nakakabaliw? Kapag nagpasok ka ng mga tao mula sa third world na bansa, ang makukuha mo talaga ay third world na bansa. Hindi naman komplikado. Ibig ko sabihin, tingnan mo itong isa pang tweet. Ikaw ang pinakabobo kung magpapasok ka ng makamandag na ahas sa bahay mo, pakakainin mo, puprotektahan mo, aalagaan mo, at kung binshihin ang sarili mong, mamahalin ka rin ito. Hindi titigil ang ahas sa pagiging makamandag dahil lang tinrato mo ito ng mabuti. Sige, paalala lang ito. Ang dahilan kung bakit todo-todo ang pagtulak ng Democratic Party at ng DSA para sa open borders ay hindi dahil nagmamalasakit sila sa sangkatauhan. Dahil alam nila na ang mga migranteng ito at ang mga baliw na taong ito, mga taong pumapasok ng illegal, iboboto nila ang mga ito sa kapangyarihan dahil hindi nila iboboto ang mga Republikano na ayaw silang papasukin. Simple lang ang matematika nito. Tapos may isang uto-utong nagpapagamit na nakatayo sa kalsada at sinasabi, dapat buksan na lang natin ang pinto para sa lahat. Estratehiya ito, mga kaibigan. Sa tingin mo ba dapat nating buksan ang hangganan? Oo, syempre. Alam ko kasi sa New York, may narinig akong lalaki na nagsabi na nag-aalala siya tungkol sa pagbubukas ng border kasi baka daw makapasok ang mga kriminal mula sa ibang bansa. Anong masasabi mo sa kanya? Ibig ko sabihin, ginagawa na nila yon, hindi naman nila ginagamit ang border. Parang hahanap lang sila ng ibang paraan. Pero kasi, pakiramdam ko, kasing alala rin nila na baka ang mga kriminal natin ang pumunta sa mga bansa nila sa ngayon. Narinig mo na ba yon? Narinig mo na ba na ang Mexico natatakot na ngayon sa mga Amerikanong kriminal na tumatawid ng border, di ba? Palagi mo yang nakikita sa balita. Lahat natatakot sa mga Amerikanong kriminal na pumupunta at sumusubok manirahan sa Venezuela.
Parang obvious naman. Canada. O alam na ng lahat yan. Talagang malaking issue yan. Wala nga silang malinaw na argumento. Nagsasabi sila ng mga kabaliwan at wala silang maipakitang ebidensya. Nakakagulat pa rin talaga sa akin hanggang ngayon. Nakapanood na ako ng daan-daang video na ganito at nagugulat pa rin ako. Kaya, Ano ang pinaka nagpapasabik sa'yo kay Francesca Hong? Nagbasa-basa ako tungkol sa kanya, syempre, bago natin gawin ito. At gusto niya magkaroon ng mga grocery store na pinapatakbo ng gobyerno. Pero meron din siyang interesanteng pulisya na gusto niya magkaroon ng bangko na pag-aari ng estado. Oo, at pati na rin mga ospital na pinapatakbo ng komunidad. Kaya kung gusto ng isang ospital na ibenta, pwedeng patakbuhin ito ng komunidad. May pulisiya ba na talagang malapit sa puso mo? sa tingin ko, yung hospital ang isa sa mga pinakagusto ko dahil simula na yan ng universal healthcare. Madali lang kasi ang daming tao na kailangan ng healthcare pero hindi nila kayang bayaran. Kung nakapunta ka na sa ospital, masasabi ko ito sa'yo. Ayaw mong yung mga taong nagpapatakbo ng komunidad mo na hindi maayos at puro politika ang magpatakbo rin ng ospital mo. Ang gusto mo ay tamang atensyong medikal. Oo, at parang magbubukas lang yun. Makakatulong ito sa napakaraming tao. Syempre. Pero alam mo, yung katotohanan na sinagot niya yung isa sa mga halimbawa niya, pinapakita lang na hindi niya talaga alam ang mga pulisiya ni Francesca Hong. Wala talaga siyang alam. Parang, yung ospital at parang ang ganda nun, ang galing nun. Well, may gusto ka pa bang ibahagi tungkol sa henerasyon mo at sa nararamdaman mo sa bansang ito? Meron ka bang hindi kinagagalak o kahit yung mga bagay na ikinasisiyahan mo? Pasensya na, sobrang bangag ako ngayon. Hindi ako Hindi ko makapag-isip. kaya. Masaya Ayos lang, ako sa oo, ganito. sigurado. Ayan, narinig mo na. Nagulat ka ba? Hindi ako nagulat. Hindi ako nagulat kahit kaunti. Grabe. Ito ang dahilan kung bakit sa mga bata sila tumutok. Salamat sa iyong atensyon sa bagay na ito.